matunog na item, mini Jeepon OLT. Ayan. Matunog to ngayon sa Shopee, guys. Tingnan nyo, guys, ha. Ayan, oh. Napaka-simple siyang gamitin. Pagka nabili nyo siya, ayan, ganito, may kasama siyang ano din, RAR. May ibibigay na ano, QR code. Da-download nyo yung ano niya, WinRAR. Doon yung file niya. Ayan, oh. Ito. Da-download nyo yung file niya para sa software monitoring niya. Ito. Dito mo makikita kung ilang ONU ang active. Ayan, online. Tapos running. So dito, ang ginawa ko is nag-test ako na isang 5v5 na version 2. Ayan, Jeepon. Okay, solid po, no? Ayan, oh. Tinry ko isa lang dito. So nung isinalang ko dito, guys, automatic nakikita ko dito is plug and play siya. Ayan na po, online. So ano ba yung mga nasa ano niya, sa WinRAR or yung file niya once niya i-download nyo? Ito yun, guys, ito yung software kasama niya. Da-download nyo to. Once na-download nyo, install nyo sa inyong computer. Tapos meron pa siyang isang software, ayan, Wireshark. Ito i-install nyo rin dito sa ano, sa inyong PC, laptop, para ma-monitor nyo yung ano niya, yung local network. So sa ngayon is green siya, active. So wala tayong problema na ito. Itong buksan natin itong ano niya. So ito, pagka nabuksan nyo, guys, ito halimbawa isang modem. Pag naglagay ito yung panibagong modem, activate naman siya dito. So by default ng software, ayan ha, by default ng software 15 lang ONU yung ano niya, display sa graphic user niya. 15 lang nakalagay. Pero anyway, dito sa gilid, oh, ayan, lower version, lower left, pwede nyong ano, palitan yan, guys. 16, mayroong 32, mayroong 64. So syempre, in my case, ang kaya na ito kasi isa lang to, isang mini Jeepon OLT lang, ayan, oh, 32 ONU. So gagawin natin, select natin into 32. Ayun, pag naka 32 na siya na option, dito sa graphic user niya, magiging 32 ONUs naman siya. Ayun, no, 30 hanggang 31 lang kasi nga kasama si 0. Ayun, no, 0 0 1 2 3 31. Ang kulit. So syempre, kung halimbawa may dalawa, gawin natin 64, magiging 64 din yung ano niya, portal or graphic user niya. Ayun, no, last digit 63 plus 0 sa taas, yan. Online tayo, guys, online, yan. So halimbawa pagka ano nyo, pagkakasa nyo or paglagay nyo dito sa ano, sa mga uplink nya, ayan, screwin nyo lang na ilaw to, etong FX, ayan, o, nailaw. Kasi one time na encounter ko nung nabili ko to, hindi siya nailaw. Kaya hindi na detect yung ONU, hindi buhay yung ano, yung mismong OLT niya kasi nga hindi na ilaw yung FX. So ni-refresh ko lang siya, binunot ko yung supply niya, binalik ko, ayun, nailaw yung FX niya. Tapos dito, dapat ang gagawin natin dito sa may option sa lalim mo, ito. Check nyo kung ano yung Ether port, ano yung port na ano, stop ko na natin, guys, ha. Ayan, na-stop ko na. Ito yung stop. So may drop down arrow dyan, pindutin mo yan. Tapos lalabas dito maraming options. Merong sa syempre local connections, sa Wi-Fi, yung sa PCI Ether port niya. Ito yung PCI port, Ether gigabit. So ito sinelect ko. Ganyan dito. Ether Realtek PCIe gigabit family controller. So once na select ko na yon, click mo yung dito, ayun sa lower right, magi-green light yan, guys, pag na-detect na niya yung hardware. Lalabas dyan is running. So antayin natin, guys, ng ano ba siya, buffering. So once nag-green siya, ibig sabihin nabasa at na-detect siya. So napaka-simple lang, guys, ang setup na to. Kaya compare mo, guys, sa mag-ano ka, Mediacon, magastos sa kable, mga single core, pwede na to kasi pwede nyong lagyan ng PLC knob box. Tsaka at the same time, pagka may maintenance, isang power supply lang, ito lang yung 5 volts niya yung papalitan nyo. So not bad. So yun, guys, short video, hanggang dito na lang. Another day, another video, another upload. I hope meron kayo napulot sa ating ngayon video, guys. So hanggang dito na lang. Till next time, peace out, bye.